So at least meron kayo pwedeng balikan. Okay? So, ayan po, PC's Product Center, SC Satellite Center, FVPMC is our official, as our company legal name, no? Yung First Vital Mass Marketing Corporation. Okay? IOPS po is Integrated Operations. Pag umakyat po kayo sa third floor, yun po ang IOPS. So, ganito po yun. Pag meron po kayong transaction outside Metro Manila, doon po kayo tatakbo. For example, may guest ka ngayon. Tiga Cavite siya. Umaten. Sabi niya, gusto ko yung check ko sa Cavite ko kukunin. Kasi malayo ang Ortigas. Doon mo yung itatransact sa Integrated Operations. Para yung check niya, ma-origin ng Cavite, Cavite na niya kukunin yung kanyang check. Nakuha natin. International Integrated Operations din po yan. So sa mga tumatarget ng international market, dapat po maging familiar po kayo sa integrated operations natin. Open po ang IOPS Monday to Friday lang. Saturday and Sunday close po ang IOPS. So ang manager po natin dyan si Ma'am Corina De Velos. So siya po yung pwede nyo hanapin doon for our customer service. Okay? BA. Okay? Ibig sabihin po ng BA, Business Associate. So meron po tayong Business Associate number. So each number represents each account. So, posible nga po ng isang tao, 3 account, 4 na account, 7 account. So, kahit isang tao lang yun, marami po yung BA numbers. And then head. Ginagamit natin itong head na to as our parang jargon lang o word lang. Hindi talaga siya legal term. Pero narinig mo yan. 3 heads, 7 heads. Head stands for account. Okay? So, hindi talaga siya legal term. Pero, ginagamit lang kung baka mamaya narinig mo. No? 3 heads. Ilang heads ka na? 7 heads, 8 heads. Okay? So, yung iba kasi sabihin, 7 heads, di ba? Tapos yung pala 3 heads sa kanya, 4 heads sa asawa niya. Okay? Or 2 heads sa anak niya, 2 heads sa asawa niya. So, pag tinurn natin na gano'n, kahit ko yung nag-workout, mas maganda maintindihan mo mamaya doon sa mag-usapan natin yung multiple account. Okay? So, next po is DIS. Mas ginagamit natin siya as registration form. Pero ang DIS po is Dealer's Information Sheet. Mahalaga po ang Dealer's Information Sheet kasi hindi lang siya for registration. Okay? Dapat po sinusulatan natin ng maayos, ng honest, okay? And as much as possible, yung pong nilalagay natin yung mga doon, isigurado tayo. Bakit? Kasi it serves as your contract. Hindi lang po siya basta registration form, ha? Kontrata po ninyo yun between you and the company. May kontrata tayo, nandun po yun. Kaya ang rules and regulations ng company para sa dealers ay nasa likod nun. Okay? So kung meron po kayong mga dealers information sheet, pag umuwi kayo, basahin po ninyo. Okay? Kasi nandun po ang rules and regulations na sinusunod po sa batas po ng ating kumpanya. Okay? And then we have AOI or Affidavit of Identity. Diniscuss natin lahat ng mamaya. AOG, Affidavit of Guardianship, Affidavit of Discrepancy, Special Power of Attorney, and AUD or Affidavit of Untimely Demise. Ito po yung sinasabi ni Ma'am Des kanina. Okay? So, punta tayo ngayon sa pinaka-basic. Okay? May gusto mag-pay-in sa'yo. Wala si apply, so kailangan mo mag-fill up ng form. Kaya dapat pinaka-basic na alam ng isang dealer ay proper name format. Universal po ito sa Vitaglas. Kahit sa ang product center na mag-pay-in, ito lang po ang name format natin. So, kung mapapansin po ninyo, meron po tayong 4. No? 4 lang po ang ating name format. Pero, upspend, hindi lang naman 4 ang pwede namin bilhin na power pack, di ba? Bakit 4 lang yung format? So, i-discuss ko po yan mamaya. Pero ito po yung dapat nyo lang tandaan. Yang 4 lang na yan. Surname, first name, middle name sa main head. And then, magiging middle initial lang. Pag third head, yung format na ginagamit natin. Tapos, yung fourth head, magiging initial lang. So, ganun lang siya ka-basic. Okay? So, ngayon po, mag-iiba-iba po ang format, depende po kung pang ilang account nyo na. At depende po yung account sa dami po ng power pack na bibili ninyo. So, ano ba yung mga power pack? Punta tayo dito. Alam ko, familiar na po kayo. Pero baka po yung iba sa inyo, hindi pa familiar sa mga category. Okay? Kasi po, yung iba, meron po kasi category ng dealer na pwede pong bumili ng kahit anong power pack na gusto niya. Pero meron pong dealers na pwede lang pong bumili ng specific power pack.
i-discuss natin yung mamaya. Mas madali po yung maintindihan nyo kung alam niyo ito. Okay? Ang tawag po sa lahat po ng klase ng First Vitaclass products ay variant. Ano daw? Variant. Hindi po flavor. Okay? Hindi po dalandan flavor. Hindi po. Okay? Variant. So, dalandan variant. Dalandan gold variant. Okay? Under Power Pack variants, meron po tayo una, original line. So, yung original line po natin, pasok pa rin po dyan ang nag-iisa na lang po fruits and veggies, mangosteen light. Okay? Siya na lang po ang original. The rest po ng fruit variants natin, under na po ng premium. Kasama po sa original, ang 34-in-1, coffee blend, and yung ating combo capsules. So mamaya po, malalaman niyo bakit mahalaga na alam niyo itong category ng variants natin. Kasi po, kung ano ang category ng variants natin, yun din ang category ng marketing plan natin. Okay? So sa original po, yan, premium and then gold. Kasama po ang down out insect fat away Vitamitex, Kidney Pro and liver plus, saka yung combo po na capsule gold yan. Okay? Ito pong tatlong to, original premium gold, pasok po silang lahat sa standard marketing plan. Okay? Kuha po natin, anong marketing plan? Standard. Sa standard marketing plan, meron lang po tayong 7 ways to earn. Okay? Hindi po kasama ang PPA, Max Up, Titanium, okay? Kasi po, 7 ways to earn lang, pinaka-basic marketing plan po natin yan. Okay? Next po is, we have Platinum. Sa Platinum po, meron lang tayong tatlong kategory. Dalandan, Guyabano, and Pineapple. Sa Titanium po, meron tayong Coco Cleanse, Bagiate, Vitahard, Dalandan Forte, Revitalized Pistaches. Okay? Ito po Platinum ay meron pong 10 ways to earn. Ay, 9 ways to earn. Ay, Titanium naman po, 11 ways to earn na tayo. Okay? And then, P-Solution. Sa P-Solution po natin, meron tayong 8 senses, yung ating po 8 senses coffee, at saka po yung ating combo, 8 senses and Bagiate. Tapos, yung ating bottle glow fries, by my own self, at yung ating po mga beauty products. Okay? Si Platinum, may sariling marketing plan. Si Titanium, may sariling marketing plan. Si Pison, ano ang marketing plan? Ang marketing plan po ni Pison ay pareho lang din po kay original, premium, tsaka gold. So ano man kung bilhin mo sa kanila, standard marketing plan. Pero, dahil hindi sila sabay-sabay na na-release, considered sila as different category. So, mamaya po magpo-fall tayo doon para hindi kayo balito, no? Introduce ko lang muna. So, ito po yung ating power pack categories determines the marketing plan that applies. Meron lang po tayong 4 na marketing plan. Okay? Standard marketing plan, Titanium, Platinum, and P-Solution. And then, meron po tayong bago, yung K-Line marketing plan. So, hindi pa po yung sinasama sa discussion na to kasi sila Ma'am Des pa lang po ang official speaker natin doon. Okay? Pero yun po yung additional marketing plan natin. So, muna tayo ngayon dito. Okay? Ilang account ang pwedeng i-pay in ng isang dealer? Isang tao. Okay? 16 accounts per person. So, ito yung sinasabi ko sa iyo kanina. Pag sinabing 7 heads, apply 7 heads na ako eh. So, pwede na lang pala ako ng 9 heads. Eh, sino-sino ba 7 heads? 3 sa akin apply, 4 sa asawa ko. Hindi ganon. Okay? Per person. So, 16 sa'yo, 16 sa asawa mo, 16 sa anak mo. Okay, huwag 16 ang asawa ha. Isang asawa lang, 16 accounts. Okay? So, ngayon, 16 accounts. Alam po ako ng whiteboard. Okay, 16 accounts. Ano yung 16 accounts na yan? Meron po tayong standard, 4, P-Sol, P-Solution, 4. So sa standard, ano ulit yung pasok? Original, gold, premium. O, kahit anong bilhin mo dyan, hanggang 4 lang. Okay? P-Sol, 4 lang din. Kung gusto mong magkaroon pa, naka-8 accounts ka na. Gusto mo ng pang 9, pang 10, 11, 12.
kailangan mong bumili ng platinum. Okay? 4 accounts ulit. Gusto mo bang ikumpletuhin yung 16? Pwede kang titanium. Pipili ka ng titanium, so 4 lang ulit. So each category, kailangan mong bumili ng 4 na product. Okay? Nakuha po natin. Ngayon, hindi na tayo 16 lang. Kasi meron na tayong K-pop at K-pop. So meron kang 4. So ilan na ang accounts ng isang dealer? 24 na. Yan na ang bago natin. Pwede ka na mag-24 accounts ngayon. Okay? So, upstairs, paano yan? Okay? Gusto ng dealer, 16 account, dalandan gold lahat. Pwede ba yun? Yes or no? Yes? Sino sabi ng no? Sino sabi ng bahala ka? Okay. So, pwede, depende. Ano na depende? Pwede, depende. So, ano yung depende? Okay. May classification na po tayo ngayon na tinatawag na dealer. Ano yung classification? Okay. Old or existing at new dealer. Sino yung mga old? Mga dealer na nag-pay in pre-pandemic. July 8, 2020. Sino po dito yung mga naka-pay in June 2020 patras, tulad ko? Sino dito naka-pay in 2019? O ayan, hindi na po kayo pwede. Kailangan ito na, specific. Upstep, nag-pay in ako last week lang. Kaya lang upstep, napiba na kasi ako. Dati na akong dealer noong 2015. Napiba ako upstep. Bagong dealer na ba ako? Kasi last week lang ako nag-pay in eh. Hindi po. Basta po kayo ay pumasok sa system ng kumpanya before July 8, 2020, kayo po ay considered old dealer. Ngayon, sumali ka. First time mo marinig si Marita. First time mo umatid ng seminar. First time mo mag-fill up ng form. Paglampas na ng July 8, 2020, sumali ka July 9, 2020. Old or new dealer? New dealer. Ano naman ang benepisyo ng new dealer? Pag new dealer ka na, pwede mo nang bilhin ang 16 accounts, any variant. So kung gusto mo, 16 na dalandan gold, go! 16 na dalandan gold. 16 na guyabano gold, go! 16 na guyabano gold. Pasok ka pa sa 16. Hindi ka kailangan bumili ng platinum o titanium. At spend, paano naman yung K-pop at saka K-pop? Hindi ba pwedeng 24, any variant? Yun po ang hindi pwede. Ang K-pop po ay mananatiling 4, ang K-pop po ay mananatiling 4. Okay, nakawa natin? So magagamit nyo to, kasi pag nasa labas kayo, may interesado pang multiple accounts, bagong dealer, sabi na interesado lang siya sa mangustin. Paano kung gusto niya bilhin 16 accounts? Hindi mo alam to. Ano sabihin mo? Ay sir, hanggang 4 lang kasi sir eh. Kailangan sir yung 4 pisol, 4 platinum. O di anong nangyari? Nawalan ka ng 12 pay-in. Bakit? Kasi 4 ka na pwede nang bilhin ng mangustin. Pero dahil alam mo to, ngayon, malakas ka loob mo kayo mag-market. Kasi di ba may mga dealer na bumibili sila o may mga prospect na bumibili sila kasi yun ang iniinom nila eh. Kaya minsan kahit introduce mo yung ibang product, ayaw nila, basta kung anong nakasanayan nila. Diba? Yung kausap mo, ayaw nila ibang barrel. Gusto lang talaga niya mangustin. Gusto lang talaga niya guyabano gold kasi may cancer. Offer ka ng offer. Sabi niya, bili akong 10 pero gusto ko guyabano gold lahat. O pwede mo lang i-offer ko ngayon. Yes ma'am, pwede ka hanggang 16. Nakawa natin? Yes. Okay, so advantage nyo po yun para nagpe-present kayo ng multiple accounts. Okay, so punta tayo ngayon dito. FPP dealers accounts. Ayan po yung summary. Pwede nyo na po picturean para po pwede nyo i-review. Okay? Ay, sorry. Balik natin. Sorry ha? Joke lang po, joke lang. Okay. Baka naman po video. Ginagawa nyo, kaya matagal na yan. Okay lang, sige, take your time. May 3 hours pa naman tayo eh. Na tayo natapos. Okay lang. Mabilis lang kasi talaga itong basic practical, no?
Boring din eh. Minsan naboboring ako sa sarili ko eh. Panagutok ako nito eh. Okay, so FPP dealership accounts. So application guidelines, there will be only one main account. Okay, so ito po papunta tayo sa FPP dealers account. There can only be one main account. Pen, 4 heads yun. 16 heads ako. Paano ko yung susulat yung 12? Diba? So, eto po ulit, para hindi kayo nagkakaproblema sa mga pay-in. Ano daw yung rule? One main head. So, ibig sabihin, yung main head mo, yung ang first head mo, di ba? Main account. First. Okay. Yung second mo, ganun din. Yung third mo, ganun din. Format. Yung fourth mo, ganun din. Dito tayo magkakatalong. Yung pang-fifth hanggang pang-16. Aspect, paano kayo butilak yan? Hindi mo na pwedeng ulitin to. Kasi isa lang talaga siya. Dapat sa 16 na account mo, ito lang. Kasi hindi na itatanggapin ng system. Sa picture mo, hindi mo pwedeng gamitin to. System, hindi pwede. Ano gagamitin ko sa 5 to 16? Choice mo na. Choice mo kung anong format, basta dito ka lang pipili. Kung gusto mo, 5 to 6, second head format lahat, pwede. Para hindi ka nakalilito. Lahat, second head format. Pwede yun. Paano natin? Sa pag-fill out ng form yan mamaya, close natin kami, tinatawagan mo, apply mo. Apply mo na susunod sa akin. Di ako marunong mag-fill out ng form. Pera na yun, magiging bato pa yan. Ha? Mabatukan ka pa ng apply mo. So, ayan po. Ayan, summary. Second to 16 account shall be in any of the form. Pwede nyo pong picture na ulit. Nakasummarize na po talaga yan. Ay, ito lang, pang-apat. Ayan, para isang buong picture. Okay. Sabi po dito, all dealership accounts should be covered by an approved and valid AOI. So, ito po yung AOI mamaya importance. Pero I suggest, kung kayo po ay malakas sa pagpapamultiple accounts, lagi na po kayo dapat may baon na AOI form. Pag po ang dealer nag-multiple accounts, lalo na po kung 15 pataas o 7 pataas ka na natin, dapat po automatic nagpapapilat na kayo ng AOI. Matik na yun. Okay? Basta nag-multiple accounts. So, i-discuss natin yung mamaya kung bakit. Bakit na pilot natin yung po. Okay. So, ayan po yung accounts natin. Ngayon, pupunta naman tayo sa status ng account. Meron tayong tatlong status. Ang aba o active. Sino dito Chumaker Friday nasa palay? Nung isang linggo, sa Friday. O sino dito yung kakapili lang ng isang linggo? Nung isang buwan, nung isang taon? O, ang tawag sa inyo mga active. DA numbers pa. Active pa. Bakit? Kasi chumicheck pa na pa ng incentives. Kakapiliin pa lang. Okay? Papasok lang ang tinatawag na inactive business associate kapag 1 year na walang GSO. Okay. 1 year na walang GSO. Ibig sabihin, hindi po direct sponsor ang basis. Okay? Hindi direct sponsor. GSO. Kung ikaw ito, sumali ka July 1, 2023. Okay? May bumili sa kabilang site mo July 10, 2023. Okay? Checking ka 500. Tawag dyan, sponsor. Okay? After July 10, wala nang pumasok sa account mo. Kailan magiging inactive yung account mo? Ang inactive date niya ay July 1, 2024. So, ibig sabihin, kung walang nagpares, sa ika 1 year ng account mo, magiging active ka. Nakaw natin? Okay. Abstain. May sumali din sa ilalim nito. 10 tao. Magiging active ba ako? Magiging active ba kayo? Bakit? Kasi walang pares. Nakakuha po ninyo. Ngayon, abstain. Bigyan natin na A, ito kabila B. Natin sa gitna. Abstain. July 10 ako sumali. Ay, July 1 ako sumali. May sumali ng July 10. Tapos, June
Huwag naman masyadong malapit. Medyo gawin natin realistic. June 1, 1 month before. June 1, 2024, may sumali sa side B ko. Mag-active o inactive? Sinasabi active? Yes, bakit? Kasi nagpares 1-5. Okay? Nagpares 1-5 at hindi pa nakakarating ng July 1. So pagdating ng July 1, ngayon, magiging active hindi? Hindi. Bakit? Kasi June 1, back to 1 ulit ang bilang. After ng June 1, 2024, wala nang sumali sa side B. Magiging active o active? Inactive. Kailan siya magiging active? June 1, 2025. Bakit? Another 1 year ulit yung bilang. Oh. Alin mo nga yung katabi mo, naintindihan mo? Sabi mo, ako din hindi. Sakit ako sa mga pagmumukha ninyo. Kaya mamaya meron kakatakkat. Ma'am, nagpasok ako ng lima, bakit wala akong check-in? O, yun pala, inactive. Tapos wala pang power card, kaya hindi nakikita. O, sino dito nang wala pang power card? Magdodolate ako. Ay, joke lang. Wala na, expired na yung offer, expired na. 3 seconds lang. O, tingnan nyo, power card, wala. Alam niyo po, very useful ang power card. Kasi kahit saan kayo punta, you can access your account. Makikita nyo yung, pati yung mga downline ninyo na binabantayan ninyo kung active o inactive. Nakikita nyo doon. Diba? So, kailangan po, tignan ninyo. Okay? So, ito po June 1, 2024. Ganito yun. Abstain. Paano kung hindi ko namalayan kasi wala akong power card? Nagpasok ako. Hindi jumete. Doon ko lang nalaman na inactive pala ako ng July 1. July 30 na ngayon, 2024. Isang buwan na akong inactive. Ano gagawin ko? Sayang naman yung waiting ko at Spain. Gusto ko mag-active ulit. Anong gagawin mo? Mag-seller ka lang, mag-sponsor ka. Pag may nag-pay-in sa'yo, nyari ka nag-pay-in sa'yo, okay? Ikaw lang ang gagawin seller. Mag-active yan after 1 cut-off. Okay? Pero, yung check na 500, wala na yun. Forfeited. Yung paying na 1.5, wala na yun. Forfeited. Nakuha natin? Anong disadvantage ng inactive? Okay. Kunyari, hindi mo na malayan. Inactive ka ng July 1. July 2 to July 10. May nag-pay-in sa ilalim mo. Dito. May nag-pay-in 20. Waiting mo dapat yan, di ba? Yes. Pero dahil inactive ka, lahat yan tanggal sa waiting. Wala kang waiting. Yung tao nandun pa rin. Pag nag-active ka, nag-produce siya ng pay-in, pasok sa'yo. Pero, yung waiting pumasok sa araw na to dahil inactive ka, yan lahat ay hindi pasok sa waiting. Okay, nakuha natin. Kaya po kailangan bantayan natin ang inactive. Alam po ninyo, tamad ka na lang pag na-inactive ang account mo, lalo na kung may account na inactive sa'yo. Given pa yung multiple account, sige, pagbigyan natin multiple account, hindi mo na manage lahat. Pero yung main head mo, ma-inactive, questionable yun. Bakit? Tingnan nyo po walang quota kay Banta Plus eh. Tingnan nyo po You. Paano ka daw mag-active? Pag may A, may B. Makapapilin ka ng isa, 1.5. Tama? Hindi ka mag-inactive. Hindi naman sinabi dito na ikaw ang mag-pay-in ng tag-isa lagi. Alam mo sabihin nun? Pag naturuan mo ang downline mo at silang lahat nag-pay-in, kahit once a year lang yung mga tao na yan, hindi ka mag-inactive eh. Kahit ako po ngayon, hindi na ako halos ng papapay-in, downline ko na lang. Wala. Bakit? Kasi sabi lang naman, basta may pay rate, 1.5, pasok ka, hindi ka mag-inactive eh. Yes. Sako natin. At ang hinihingi lang po sa atin, 1 pay ring. Ang balik sa inyo nun, 1.5. May 1.5 ka, hindi ka pa inactive. Kaya pag ikaw nag-inactive, ibig sabihin, hindi ka kumita kahit 1.5 man lang sa isang taon. Kaya para sa akin, questionable yun. Kung seryoso ka sa negosyo.
1.5, di ka sumete? Di ba? Okay, dapat seryosohin natin yan. Sayang po. Alam niyo po, lahat po dito dealer na, no? Meron pa din yung guest. Guard? Hindi, joke lang. Biro lang. Hindi, lahat naman dito na dito ngayon, halos alam na. So, ito po sasabihin ko lang sa inyo, ano? Pagdating sa ganyan, inactive, manghinayang po kayo. Bakit? Yung pong mga guest ngayon, pag mamaya, mag-iisip pa sa kukuha ng pang-paying. Ikaw, nakapaying ka na. Ilang accounts na meron ka, baka may downline ka na. Tapos di mo tatrabahuin, tapos mag-i-inactive ka lang. Yes. Sayang! Ang hirap kasi sa iba, Lord, bigyan mo ako opportunity. Dinala ka sa Vita Plus. Lord, bigyan mo akong pang-paying. Pinakutahanan ka ng kapitbahay mo. Di ba? Ano po tatanungin ninyo? Kung tungkol po sa personal na buhay, mamaya na natin pag-usapan niya. Kasi ito. Kasi po, yung B mo nag-active, yung A mo ay hindi. Ikaw lang ang pupuno ng mga para maging pantay sa B. Oo. Continuous po ba yung percentage mo sa B? Then, umaba na siya eh. Opo. Hindi, ano pong percentage yung 1.5? Di ba? Halimbawa, hindi po Ano pong percentage po yan? one time. Pero itong B, gumagalaw po talaga. Itong A, hindi gumagalaw. Ikaw lang. Opo. Paano ka po ba magkakaroon ng rebates o rebates na lang? Rebates po. Sa barangay po tayo mag-usap. Yun lang po. Hindi. Okay, ganito po kasi yun. Okay, another topic yung question ni Ma'am, that's rebates, no? Ang pinag-uusapan kasi natin dito, Ma'am, GSOC. Nasa GSOC tayo, okay? Ang GSOC kasi, regardless if ikaw o hindi ikaw, kaya naman pag dumating yung panahon na kahit tulog ka maghapon, basta may bumibili naman sa ANB, pinipairing lang yung 1.5K. So kahit umabot po yan ng 3,000, 10,000, 1 milyon, 2 milyon, nagpapares, 1.5, pairing ka. Regardless if ikaw o hindi ikaw ang nagpasok. So tulad yung sabi ko, ma'am, yung kabilang side mo, yung side B mo. Side B mo, kamo, nagkatrabaho na yung mga tao. Umabot ko na rin ng 100 yan, ma'am. Ikaw naman nagkatrabaho sa kabilang side mo, napakabot ko ng 100. Eh, nasa B mo pa rin yan, nasa A mo pa rin yan, pag nagpares, eh, di ba 100 ka, ha? 1.5. 150,000 ka. Diba? At hindi ka may inactive dyan. Bakit? Kasi yung pumasok na 100, magtutuloy-tuloy, tama? Yung bago pasok na 100, pag natuloy mo, magtutuloy-tuloy. Eh, makapag-pay lang sila ng tag-isa sa isang taon. 100 taon na yan, ha? Pag isa lang, mag-pay nila sa isang taon, hindi ka na mag-inactive eh. So, tutuloy-tuloy na yan, hindi ka na mag-inactive. When it comes to rebates naman, ma'am, nabanggit na rin yan, di ba usapan na rin natin. Ang rebates po kasi, ang basis, hindi po GSOC. Kapaligtaran naman, ang basis naman ng rebates is sponsor. Ano yung sponsor? Okay? Kunyari, Toto. Dito, ano tayo, rebates. Sa rebates, hindi mo kailangan ng A and B. Okay? Group A lang tayo. Sige, sa A lang tayo. Sabi mo nga kanina, di ba? A lang. Kabilang side mo, ma'am. May napasali ka. Ikaw ang sponsor, ikaw ang kumila ng 500. Lahat ng bibili niya na direct selling, meron kang 3%. Okay. Ito, may napasali. Siya ang 500. Ang tawag dito, second level. Second level mo. Okay? Lahat ng bibili niya, meron kang 2%. Yung nasa ilalim naman, napasali niya, 1% naman yan. Third level. So hanggang total of 6%. Okay. Yung sinasabi naman po ninyo na isa, rev up naman po yun. Yung po yung rebates na hanggang 8 level. Okay. Ang rev up po, dynamic compression. Ano yung sabihin ng dynamic compression? Napasali kita, ma'am, first level kita. May 3% ako sa'yo. Ma'am, napasali mo si ma'am. May 2% ako. Lahat ng binibili na direct selling, napasali niya si sir. May 3% ako. Napasali niya si ma'am. Pasok siya ulit doon sa akin 15%. Ngayon, kunyari po, si ma'am, hindi siya namimili ng direct selling. Si ma'am namimili, si sir hindi. Si ma'am, aakyat yung porsyento niya from 2% magiging 3%. Dynamic compression kasi siya. I-maximize ng kumpanya yung 8 level makuha mo lahat. Ibig sabihin, o-overtaken niya yung hindi nagbibigay sa'yo ng income. Kaya nga ang galing eh. What if yung magaling mong downline, ang benta, kunwari galing ng neighbor, Natasha,
magaling magbenta yan. Eh, sumulpot yun, nasa pinakailalim. Makikinabang ka pa rin kasi i-compress dahil lamig pataas. Hindi na ikaw ang nakakuha, ibang tao na nakakuha. Imagine niyo po 8 level, hindi mo nakakilala yun. Kasi kakilala mo. Ang layo na nun, nakikinabang ka pa. And take note wala po itong quota. So, ibig sabihin, kahit bumibili lang sila ng panggamit nila, may pakinabang ka. Bumibili lang, kunyari, ang product natin lahat consumable. Araw-araw ka nalilito na ubus yung sabon, bibili ka ulit. Naubos yung shampoo, bibili ka ulit. Kape ka ng kape, kahit mainit, nagkakape ka, naubos yung kape, bibili ulit. So, ibig sabihin, yung kinita mo sa direct selling, sa rebate, sa red up, sa loob ng isang taon, posible next year, kitain mo ulit. Nang hindi ka na nagsisave stock. Kasi bibili lang sila dahil may discount sila. At bibili sila sa Vitamas kasi yung mga produkto natin hindi mo naman mabibili sa labas. Nakaw natin? Tawag doon residual income. Okay, oral lang na tayo. Sige, punta na tayo dito. Ngayon, PIBA. Upspend, ano naman yung PIBA? Balik tayo dito. Ano ba yan? Sige kasi. Nawala ako nila. Okay, balik tayo dito. Okay. Ako naman. Ay, sige. Balik tayo dito. Tignan nyo, tagal nyo na nag-network, hindi nyo pa alam nyo, ilang months ka na nag-network, ma'am? Ano pa lang buwan? Buwan pa lang. Okay, no. Buwan pa lang at inalam na niya. Kasi diba, imagine nyo si Ma'am Nancy Bondo ay kumilitan ng hundreds of thousand rebates alone. Eh sa rebates, walang kota. Hindi ka nagbibenta, mga tao mo bumibili lang ng panggamit, kita ka na ng 100,000, ayaw mo? Yes. 100,000, 200,000? 300,000? Ako minsan, nagdamit sa akin rebates. 15,000, 8,000. Eh, hindi mo naman na yung benta pang gasolina. At least, di ba? Today yung release ng rebate. O today, rebate, sabi sa probinsya, hindi today, sa Friday. Okay. So, punta tayo ngayon sa IBA. PIBA. Thank you, sir. Okay. PIBA, Permanently Inactive Business Associate Number. Balikan natin yung illustration natin kanina, ha? Sa illustration natin kanina, July 1, 2023, inactive. Dumating ang July 1, 2024, nag-inactive na siya. Okay, join date. Join, inactive. Okay. Bibigyan ka ng kumpanya ng 1 year ulit para i-activate yung account mo. Yun nga yung sinabi ko kanina na kapag nag-sponsor ka, okay, mangyayari, maka-activate, pero yung 500 mawawala. Pero active ka ulit. Mag-ano ka, i-inactive ka, kung year ulit. Eh, paano ngayon? Hindi ko ito ginawa. Nakalipas ang July, August, September, October, nag-Pasko, nag-New Year. Dumating ngayon ang July 1, July 1, 2025. Ilang taon na? Another 1 year. So, ilang taon na? Nakalipas? 2 years. Ano mangyayari sa'yo? Ikaw ay magiging PIBA. Permanent Inactive BA Number. Ano yung sabihin? Lahat ng mga accounts na nasa ilalim mo, tanggal na yan. Hindi mo na pwedeng balikan. Kaya kayong mga nangihiwal, hindi na pwedeng balikan. Hindi na pwedeng i-active. Wala nang third chance. Wala second chance lang. Okay? One more chance. So, wala nang one more chance. Okay? So, ito, PIBA. Pag na-PIBA, hindi ka na pwedeng mag-sponsor. Ano gagawin mo? Hindi ka na lang ulit ng power bank. Tapos, puposisyon ka ulit ng bago. Nasa mas ilalim ka na ulit. Okay? So, iwasan natin yan. So, to sum it up, ito po yung discuss natin kanina sa IBA. Hindi po, picture nyo po. Sa IBA. Yan. Picture nyo. Yung discuss ko nandiyan lahat ng summarize. Kasi pag, pwede ko naman sana pang-picture na lang sa inyo ng training. Kaya lang alam ko hindi nyo naman papasahin. Kaya dinidiscuss ko pa rin.
Pero kayo na yung summary ng discuss ko. Every end ng topic, meron ako summary. Okay? So, PIBA naman po, ayan. PIBA, picturean niyo po yung PIBA. So, ang pinakasolusyon para maiwasan to, number 1, huwag tumigil sa pag-invite. Number 2, kayo po ay dapat may mga power card, may assistant na po dapat. Para na monitor po ninyo ang inyong network and account status. Okay? So, punta tayo sa updated guidelines po. Okay? So, ito po ang ating pinakabagong pay form. So, dito lang po pandemic na bago yung pay form natin. Sa pay form po natin, marami pong information dyan na yung iba, pwede naman hindi yung fill upan, pero meron po mga information na kailangan nyo talagang fill upan. So, for example po, yung email, hindi naman po lang nag-email, so okay lang na hindi fill upan. So, ano po yung mga importante? So, ito po yung tips on how to accomplish. Okay? Pwede nyo nung picturean. Yan po yung summary niya. Tapos, i-identify po natin mabuti. Okay? Para po sa mga bago, kailangan matutunan nyo po ito. Okay? Because again, ang ating pong paying form serves as our contract with the company. Kaya po dapat yung po ating form ay pinifilapan po natin ng maayos. Okay? At kompleto at factual na information. Okay? So, ito po yung ating form. Ito po nakalagay, di ba? Surname. Ayan, surname. First name, middle name. Ito po, surname, first name, middle name. Kung mapapansin po ninyo, hindi po siya sinunod. Bakit? Hindi po kasi ito ang susundin ninyo. Ang susundin po ninyo kung pang ilang head na siya. Kaya dyan kayo huwag magpapalito. Baka mamaya, third head na. Tulad nito, si Jan. Pakilang head na ito ni Jan? Third head na. Kasi una na yung pangalan. Jan Pascua Maniego. Third head na siya. Pero hindi niya sinunod ko. Yan, surname, first name, middle name. So, huwag kayong magpapalito ha. Ang susundin natin yung pinakita kong format kanina. Regardless if meron ganyan yung form o wala, basta yun dapat ang susundin. Kung pakilang head na. Okay? So, bumabalik lang tayo yung mga discuss ko kanina. Babalikan natin yung mga yun. Okay? So, yung sex ko, F or M, huwag kong 3 times a day. Hindi mo schedule yung tinatanong namin. Okay? Nationality, Filipino. Please, be specific sa nationality. Kasi meron iba kahit hindi naman Filipino, nilalagay nila Filipino. Kung Indian, nilagay niyo po Indian. Huwag pong Bombay. Lugar po yun. Hindi po Bombay ang tawag sa mga Indian. Okay? Ikaw ba gusto mo, tika Pilipinas ka, tawagin kang Manila? Ayaw mo naman, di ba? Kaya nalagay niyo po dyan, Indian, Singaporean, okay? Kasi po, meron din po kasing connection yun. For example po, bigyan ko kayo example ang mga Indians po walang middle name. They don't use middle name. So, paano ka mag-head format ngayon? Di ba? Tapos, ilalagay ko dito, bakit wala siya ang middle name? Kasi nga Indian siya. Okay, tapos ayusin natin mamaya, explain ko mamaya yung walang middle name. Kasi nangyayari din naman sa mga Pilipino yung walang middle name, di ba? Pag single mother. So, ilalagay, explain din natin yun. Okay. Date of birth. I suggest, kompletin ninyo po ang month. Bakit? Kasi po yung iba, ginagamit nila parang numerical numbers. Meron po isang naging case, nung nag-file po siya ng AOI, hindi ma-approve. Bakit? Discrepancy on birthday. Bakit? Nung nag-fill up siya ng form, sa main head niya, 0103. Ano to? January 3. Nung sumunod na form, ang nagpang-fill up, 0301. Kasi may mga tao ganyan eh. Inumuna yung day bago yung month. Yung format 0301. Nagkamali na ng pagkakaposisyon. Magkaiba na yan. Kasi ito January 3, ito March 1. Hindi makapunod si AOI. Magkaibang tao yan. Magkaibang birthday eh. Okay? Kaya dapat po kumpletuhin natin. Kung masyadong mahaba, ilagay mo AUG. Pag November, NOB. Pag di mo alam spelling ng February, lagay mo Feb. Diba? Ito naman tayo nakakataw sa February eh. O, diba? Ano spelling ng February? Oo, kasi natin natawa. O, diba? Yun talaga nakakataw sa February eh. Yung mga June, madali lang yan
spell mo nga, May na lang. Para sa kotse, di ba? Para po kotse, Lamborghini, spell mo nga, Kia na lang. Di ba? So, is 3 letters, pwede nyo ilagay. Okay? Tapos sa civil status, okay, mahalaga nyo to. Lalo sa mga babae. Okay? Pakipakinig mabuti ah. Ilagay mo dito, married kung ikaw ay legally married kahit naghiwalay na kayo ng bahay. Kasi minsan, ay! Hiwalay na ako ng asawa ko, single na ako. Ilagay mo single. Okay? Ilagay pa rin po ninyo yung totoong status ninyo. Kasi may mga legal documents tayong binibilang na kailangan po nagmamatch. For example, okay? Ikaw ngayon, may kalifin ka. Tapos, pipilang ka ng form. Tagal na kayo, 10 years. Nilagay mo ngayon, married. Siyempre, hindi naman kayo questionin nung ano yun. Married ka eh. Lagay mo married kasi nga may kinakasama ka na. Ang apelido gamit mo, dalaga pa. Bigla kayo, nagpakasal kayo. Papalit ka ng apelido, hindi. Ito yung check mo. Ang apelido dalaga. Ngayon, nag kinasal ka na, ang mga bank accounts mo, documents mo, married na, ano gagawin natin ngayon? Okay? Kung nakalagay single, magkakaroon tayo ng application for change of name. Bakit? Kasi kinasal ka na. Pwede natin palitan. Kaya dapat ilagay mo dyan kung anong status mo. Okay? Kung single o married, ilagay natin dyan. Para hindi tayo magka-conflict sa mga documents natin in the future. Okay? Kung confidential naman yan, hindi ka naman namin magsismisan. Mali pa naman kung marites talaga yung apply mo. Pag kumalat yan, alam mo na. So, pag chumismis na gano'n, alam mo na yung apply mo, hindi mo pagkakatiwalaan yan. Okay. Biro lang po baka mamaya bigyan nyo na palang away. Wala po kong alam, hindi ko napaparinig. Okay? So, punta po tayo ngayon dito sa origin. Okay. Sa origin po, ilagay po ninyo kung saan nyo gustong bumagsak ang cheque ng dealer. Okay? At Spain, Manila, nag-pay-in. Kaya lang umuwi na kasi siya ng probinsya. Next month, uuwi na siya ng Laguna. O, ilalagay natin ngayon dito yung product center sa Laguna. Okay? Para yung origin, okay, ay tawag dito, para yung origin mag-prove, kailangan magpe-present kayo ng ID na siya ay tinagpo talaga sa lugar nito. Okay natin? So next, home address. Sa home address po, huwag po ninyong ilalagay yung town o city lang at saka province. Dapat po kompleto. Again, contract po ito. Nakita na po ba kayo ng memorandum of agreement na pinirmahan sa abogado na nakalagay address ng kanyang affiliate, ano lang? Pasig City, Metro Manila, gano'n lang? Kailangan po kompleto. Okay? And then contact number. Ang contact number po mahalaga. Ilagay po ninyo active kasi po ang company nag-random call sa mga nagre-register. Nagtatawag po sila. Okay? And then, ito na po yung mga dapat pang filapan. Of course, ito counting seller's information. Si seller's information, ito po yung nakakakuha ng 500. Mas madali nito ha. Sino nag-invite? Siya po yung seller. Yan po yung sales commission na 500 pesos. Okay? At Spain, ano naman yung group leader? Sa kanya naman po dudugtong. At ilalagay nyo kung group A o group B. January 21, 2023. Okay? Diyan siya nagbayad. Ilalagay po ninyo yung kung anong power pack ang binili, anong bayad, anong presyo, total amount na binayaran sa inyo, and then pirma niya. Tapos kayo po na dealer na tumanggap ng payment, kayo po ang magsisignature dito. Bakit? Yung duplicate po nito na kulay yellow, ibibigay niyo po yun sa nagbayad sa inyo as temporary receipt. Okay? Lalo na po pag nasa probinsya kayo. Okay? Kasi po, temporary receipt, may mga tao po talaga na naghahanap ng resibo kapalit ng pera. So yun po ang nag-serve as temporary receipt. And then, papalitan na ng OR na meron na po indicated BA number. Okay? So, eto po. Punta tayo ngayon dito. Nakalagay po dito, 4. Bakit? Dito po, sa unang plan natin, form natin, ang nakapirma, si John P. Maniego. Si John Pasco Maniego. Siya yung nakapirma. So, okay na tayo dyan. Wala tayong problema. Bakit? Siya mismo
mo at nag-fill up ng form. What if online mo lang makausap si John? Nagbayad lang siya sa'yo online kasi nasa ibang lugar siya. Hindi naman siya pwedeng mag-fill up ng form. Ikaw ngayon, nasa apply na nag-fill up. So, ano gagawin mo? Huwag mong gagayahin yung pirma ni John. Lalagyan mo ng form, ikaw pa rin ang pipirma, sarili mong pirma. Huwag mo kayong gagaya ng pirma, ha? Criminal offense po yun. Hindi lang sa Baita, sa buong Pilipinas. No, forgery po yun. Okay? Bawal yun. So ngayon, pipirma ka sarili mo, pero lalagyan mo form. Ibig sabihin, pumipirma ako para kay John. Pirma mo. Tapos, nakalagay dito, name of person filling up this form. Hindi si John nag-fill up, ikaw. Ilagay mo pangalan mo. Pipirma ka. Ngayon, titignan ngayon kung yung pirma dito at pirma mo pareho. Ikaw na nagpipirma at pumirma para kay John, dapat pareho pirma. Nakawala natin? So, ikaw ang pipirma lahat. Huwag po kayo magagaya ng pirma, ha? Okay. So, kahit ito na yung sama kanina. Abstain paano kung walang middle name? Ano gagawin namin? Leave space blank lang po sa gitna, tapos si signature. Kapag ang format po niya ay Mainhead, Maniego, John, walang middle name, pirmahan nyo lang po dito. Ibig sabihin, blanco talaga siya. Okay? And then, ang magiging format lang po nila ngayon is hanggang 8 accounts lang po. Ay, hindi. Kasi ang mangyayari, di ba kanila 16 accounts? Sa standard, sa STD, 2 heads. Anong format ng 2 heads? Surname, first name. At saka first name, kasi wala siyang middle name eh. Surname. Ay, yan lang ang pwede niyang i-register sa standard. Under PSOL, isa lang. Bakit? Hindi na niya pwede gamitin yung middle name. So, ang mangyayari, maximum of 5 accounts lang ang mga walang middle name. Maximum of 5 lang. Nakawala natin? Okay? So, kaya mahalaga din yan. Para mapapiliin kayo ng foreigner, excited kayo. Singaporean pala, Indian, Pakistani, usually wala silang mga middle name. Okay? Nilalatagan mo na si Sinets, di naman pala siya pwede kumili ng si Sinets. Okay. Eto po, crucial dito, no? Pag dito kasi sa Manila, wala problema, pero dinidiscuss ko na rin. Kasi dami ng panahon, magkakaroon din kayo ng dinner sa probinsya, tama? Gusto nyo ba nun? Nandito kayo, Visayas, Mindanao? International, di ba? So, sa mga probinsya po kasi, wala kaming access sa genealogy, no? Hindi ka tulad dito sa main office, gusto mong magpaprint ng genealogy, pwede. And kung may power card ka na, hindi mo na concern to. So, worst case scenario, wala kang power card, wala kang record ng BA number. Ngayon, may nag-BA ngayon. Sa'yo, dito sa Manila, yung second head ni, yung second head ni John. Ngayon, ipipayin yung third head sa probinsya kasi nandun siya. Wala ka pang hawak na BA number. Kailangan nyo pong ilagay dito new kung bagong pay-in. Kasi, pag wala pong BA number yan, tulad nito, at may kapangalan siya, pwede pong magkamali ang encoder at malipat po siya o magdugtong po siya sa ibang network. Kasi po, posibleng may kapangalan. Meron po akong dealer dati, way back 2013, may kapangalan talaga siya. Ang pangalan niya is Elmer B. Canlas, fourth head. Meron siya kapangalan, Elmer B. Canlas din. Pero yung B nila magkaiba, ang meaning. Pero pareho sila. At magkaiba po. Pero pagka nakaregister kasi, fourth head, Elmer B. Canlas. Dalawang tao, parehong kay fourth head na ganyan. Paano mo ma-identify yan ang sistema? Anong mag-identify dyan? PA number. Ako din ganyan, nakikita ko kapangalan ko parang kami middle name C. Sa akin po, sa kanya kulyado. Pero pareho kami parang ng pangalan. So, magkaiba din yun, na tao. Pero sa system, hindi naman po sila detect. Kaya po mahalaga ang BA number. Okay? So, kaya po pag bagong PA siya, ilagay nyo po new. Tapos, ilalagay nyo dito kung saan siya na-PA. Lalo na po pag marami na kayong probinsyang hawak. For example, eto, na-PA sa Manila. Mag-PA ka ngayon, yung bubugtong sa Cagayan de Oro. Ilagay mo dito, new Manila. Ibig sabihin
yung PE number niya, sabay nilang humubutin. No? So, bisa nakakalito yan, pero kung marami na kayong down na, hindi na kayo malilito. Okay, practice makes perfect. Okay? Okay. Punta tayo ngayon dito, sa importance nito. Ito, hindi to madalas sinisilip. Pero nagbibigay ito ng malaking problema sa ating mga multiple accounts. Okay? Dito po, tignan nyo John Pascua Maniego ang pinasok, tama? Kapag ito, tsumeke, at hindi ka nag-fill up dito, ang mangyayari dyan, John, Pascua Maniego. Which is, ibang tao na naman yan. Bakit? Dahil may comma dito, apelido na yan. Pangalan niya to, middle name niya to. So, ibang tao yan. Kaya dapat, at again, hindi ulit ma-detect ng system natin kung yung pinasok ay pangalan. Kasi may mga ganyan eh. Yung pangalan niya parang apelido. Diba? Yung pangalan niya parang Jeronimo. O kay Sarah Jeronimo, apelido yun. Pero sa kay tatay, pangalan yun. Diba? So, hindi ma-identify yun. So, ngayon, kapag ang pangalan ng papasok mo ay alananin, kung first name o apelido, o kaya third head format o fourth head, isulat mo na dito yung gusto mong lumabas sa check-in. Para, kahit ganito yung account number niya, ganito ang check format niya. So, ano mangyayari? Pagdating ng check-in mo, doon sa voucher, yung tinatanggal sa cheque, ang nakasulat, eto, John Pascua Maniego. Pero sa cheque, ang nakasulat, Maniego John Pascua. Kaya tatanggapin sa bangko. Kasi kapag ganito po ang format ng cheque nyo, hindi po tatanggapin ng bangko yan. Sayang lang po yung cheque nyo. Eh kung 10,000 yung cheque nyo, sayang. Diba? Okay? So, panagpipayin din po kayo sa probinsya, product center, at marami, make sure to put numbers ng pagkakasunod-sunod, lalo na po kung pagkakadugtong. Kasi hindi din po namin alam yun. Hindi kayo alam ninyo kung paano sa pagkakadugtong, pero pag kami hindi namin alam. So, kailangan sunod-sunod yun para hindi din magkamali ng encoding. Kasi mag-aanap ka ng BA number. Ay, so sinasabi ko na to kahit sa provision na ginagawa kasi nga, lalaki ang network mo eh. Yes. Makakarating ka ng iba't ibang lugar eh. Yes. Hindi ka pa Ortigas lang. Diba? Tapos, ganito. Balik tayo sa 16 heads. 16 heads. Kapag all dealer, kanina pinag-usapan natin, di ba all dealer? Iba-ibang kategory o hiwa-hiwalay? O iba-ibang kategory o isang kategory lang? Iba-iba, di ba? Okay. So, wala tayong problema dito. Bakit? Ang basis sa all, kung anong binili mong product, yun ang kategory mo. Yun eh. Pag bumili ka, auto-press, automatic titanium. Pag binili mo, Gulaban Gold, automatic standard. Eh ngayon, new dealer ka. Okay? Binili mo 16 na Guyabano Gold. Yan, 16. Yung 16 na yan, isasalpak yan dun sa iba't ibang kategory. So, kapag nagamit mo na yung 4 na standard, ilalagay mo ngayon sa taas kung anong kategory na ang ipuponsum mo. Okay? So, sa sinabi na to, titanium. So, possible to, pang ano to, pang 13 heads na. O pang 14 heads na. Okay? So, ilalagay mo dyan kung anong kategory. Pag ang binili mo, Guyabano, at kinonsume mo titanium category, ang marketing plan mo, ang basis product, hindi category ha. So, sige, parang hindi kayo maliwanagan. Nakita ko kasi mga doon, hindi nakapuno. Okay? 4 standard, 4 pisol, 4 platinum, 4 titanium. Okay. Nagpilit ka ng 4 heads. Ginamit mo na, check. Nagpilit ka ulit ng pisol. Ilalagay mo sa ibabaw ng 4, pisol 1, pisol 2. Bakit? Gagamitin mo yung slot. Pisol, ang pinili mo, Guyabano pa rin. Kasi nga, new dealer ka, di ba? Kahit anong bili mo, pwede. Ngayon, bumili ka ulit ng Guyabano, 4. O, platinum. Platinum 1, platinum 2. Lalagay mo na doon sa ibabaw ng 4. Okay? Guyabano pa rin binili mo. Pero,
ang marketing plan mo, based pa rin sa Guyabano, hindi sa platinum ha, ginamit mo lang yung slot na para sa platinum. Okay? And then, 4 na titanium. So dito, titanium category ka na. Okay? Guyabano pa rin bilhin mo. So hindi na titanium marketing plan, Guyabano marketing plan ka pa rin, which is standard. Okay? So ngayon, abstain, bakit may mga pay-in sa probinsya na may pending? Hindi napasok yung pay-in. Nagsubmit ako ng form, nagbayad ako, bakit pagtingin ko sa genealogy ko apply, hindi napasok ang pay-in. Okay? Ayan po ang mga rason. Kaya ako make sure na hindi niyo po yan gagawin. Okay? Ay, sorry. Pag wala akong nakalagay na BA number, hindi ko yan ipaprocess ng IOPS. Pag ang address ko ay hindi kompleto, hindi rin po yan ipaprocess. Walang contact number. Okay? Walang signature. Okay? Cross-line. Ano yung sabihin ng cross-line? Ito yung outline mo. Nasa group A ka yung main head. Kailangan lahat yung 16 accounts. Ito. Nasa isang umbrella lang. Nasa ilalim lang ito. So, hindi ka pwedeng ay, sabi mo ganun. Ay, kasi mas malakas yung kabilang grupo na apply. Lipat ko dito yung second head ko. Hindi po yan tatanggapin ng system. Cross-lining po yan. Okay. May exemption po ang cross-lining. Okay, kayo mo po dito ha. May exemption. Pakinig. Hey. Ano yung exemption? Family. Ano daw? Family. Kapag kapamilya ang nagko-cross-linan sa ilalim ng isang umbrella, pwede. Paano yun? You. Pinasok mo yung anak mo sa kabilang side, side A. Anak. Okay? Main head. Ngayon, may dadagdag ka ng account, second head, isa lang anak mo. Ngayon to, puno na, dami ng tao, mabot na 1,000. Gusto mong dagdagan yung account ng anak mo. Idudugtong mo siya kayo dito, anak 2. Second head, pwede, hindi pwede? Depende. Ito na tayo sa depende. Kung kaya mong i-provide ang requirements. Ano yung requirements? Number 1, birth certificate na PSA na magpapatunay na ikaw ay magulang ng bata. Connection. Siyempre, patunayan mo na ikaw ang tatay at nanay. At ID mo, ID ng parents, kung ang bata ay estudyante, ID ng bata. Pero kung siya po ay bagong panganak, birth certificate is okay. And number 4 requirements, letter. Ano yung nakalagay sa letter? Idodrawing mo lang yung diagram. Ito ako, ito yung anak ko, dito ko siya ipapasok, cross tie, pero anak ko yan. Ganun lang kasimple, hindi kailangan masyadong mahabang sulat. Explanation lang. Para maintindihan ng encoder. Okay. Kailan mo isasubmit ito? Kasabay sa pay-in form. So, pag nag-submit ka ng pay-in form, kasama na yan. ID mo, ID ng anak mo, PSA birth certificate na may pirma. Okay? Para i-process po siya. Nakuha natin? Oh. Abstain, asawa ko. Pinayin ko dito. Pwede ko ba i-cross-tie? Pwede. Papalitan ko lang yung birth certificate ng marriage certificate. ID mo, ID ng asawa mo. And again, explanation letter. So, same lang din. Okay? Nakuha natin? Yes. Naintindihan? Okay. So, yan pala, attachment, family. Okay? Kapag po ang ipapasok yung dealer ay inactive pala, 1 year pa lang, kahit malapit na siyang mapiba, hindi ko siya mapaprocess. Kailangan po piba bago ka makapag-re-entry. Okay? Strictly not allowed. Picturean niyo po yan. Bakit? Grounds for termination. Nasa likod po ng registration form natin yan. Pag ginawa niyo po yan at nahuli kayo po ay ma-terminate, mapa-blacklist.
kahit po bumili kayo ng 100 power pack, hindi na po kayo mariregister. Bawal na. Eh, ano yun? Kaya gusto ko tulungan yung kapitbahay ko, bigyan ko siya ng account. I-register mo, hindi niya alam. Bawal yun. Kailangan alam niya. Kailangan inform siya na ipapasok siya sa Vitaclass. Bakit? Nangyari po yan sa amin. Dito lang, ganun taon na to. Merong nagpipigin 7 heads sa Prata Center ng grupo. Nung ipipigin niya yung 7 heads niya, nagulat po kami, hindi niya mapili yung, di ba 16 accounts, yung dealer siya eh. Okay? Hindi namin maipasok yung 3 account na hold sa center. Hindi mapasok yung 3. Bakit? Kasi ang binili niya lahat, combo gold. Eh, pen, new dealer siya. Di ba pwede siyang bumili ng combo gold lahat? Pwede. Ang problema, nakikita sa system na 2005, dealer na siya. Yung pala ni-register siya ng hipag niya, nang hindi niya alam. So ngayon, napiba na siya. Pero, hindi na siya yung category. On category na siya. Bakit? Kasi 2005 pa lang, nag-dealer na siya, mauna pa siya sa akin. Pero hindi niya alam. Okay? Kaya huwag po kayong gagamit ng account ng iba na hindi nila alam. Pen, downline ko naman to eh. Napiba lang, i-re-entry ko. Hindi din po yun. Hindi porket downline nyo ay karapatan na ninyo. Siya po ang may karapatan. Eh paano kung gusto pala niya mag-pay sa iba? Nagpapapiba lang. Diba? Right na yun. Ang tapon nyo it is every dealer's right to choose a new group basta piba na. Okay? Eh kasi kasalanan mo din yan, hinintay mo mapiba bago mo alagaan. Dapat, kung inactive ka lang, kinaamo-amo mo na yan. Huwag ko lang hintayin mapiba para hindi lumipad. Diba ka nag-inactive, inaway mo pa. Napakain pa kita. Pag anniversary, different t-shirt mo, nakaban ka. Inaway mo kasi eh, kung makawain. Papapiba talaga yan, okay? So, huwag mo siya nire-entry, okay? Selling FBP products below MRP. Kaya po siya MRP, hindi SRP. Ang SRP, suggested retail price, suggested. Ibig sabihin, suggestion sa'yo, 16 pesos, bahala ka kung 16 mo ibebenta. Pwede 15, pwede 18, kung bahala ka. Pero ito po, MRP, mandatory retail price. This could be labeled as kamada. Grounds for termination po ito. Minsan po, first offense lang, matatanggal na. Okay? Next po, tampering address of new dealers. Ito, marami kami cases na ganyan. Experience Product Center. Yung upline, ayaw mong flash out. Gusto niya lahat ng downline niya, dito lang nagpe-pay sa area na to para nababantayan niya. Kaya kahit di ka ibang lugar, pinapalitan ng address. Bawal po yun. Bakit? May sarili pong rules and regulations kami mga product center. Ako po 2 product center ang pinahawakan ko. Pero kung hindi ko pwede pagpalitin yun. Yung pay sa Tarlac, hindi ko pwede lipat sa La Union. Yung pay sa La Union, kahit ako pa po may-ari ng 2 center, hindi pwede. Bakit? Kasi may jurisdiction po kami. Kung ano po ang nasa ID, yung dapat ang nasa form. Okay? So, ganoon po siya. Baka sabi nyo, ang dami naman mga ganyan rules sa Vitaclass. Ito na, malaking kumpanya po tayo eh. Alam po ba ninyo, naging dealer po kami ng Coca-Cola at saka ng San Miguel Corporation? Same rules. Bawal po sa pag naubusan po kami, distributor po kami dati ng Red Horse, San Miguel Corporation, Pilsen. Pag po piyesta namin at nagkaubusan po ng Red Horse noon, hindi po kami pwedeng pumunta ng Pangasinan para kumuha ng Red Horse. Para naman Red Horse, pero bakit? Kasi, po siya, hindi po kami part ng jurisdiction niya. May nababiolate po sa contract. Kasi may area of jurisdiction po kami. Kaya hindi lang po sa Vitaclass yun. Huwag niyo sabi na daming rules and regulations sa Vitaclass. Kasi maraming kumpanya po tayo eh. Alam niyo po, tayo po ay parang tindahan lang sa palengke, talipapak. Sige, huwag po kayo mag-fill up ng form. Huwag kayong magsabit ng ID, hindi po kailangan nun. Pero pinag-usapan po natin 300,000 a month. Yes. Kahit po bangko, hindi kayo makakapag-open kung wala kayong ID. Yes. Diba? Yes. O sino-sino yung wala ng bank account? O, alam niyo what, number 1 yung igol, pag nag-dinner kayo ng kahit bank account. Kikita ka ng 300,000, wala kang bank account? Diba? Handa po ninyo, i-BB
sa'yo, ikaw ulit yung check yung babasa. O, sayang. Dapat diretso deposit na sa baba, di ba? O, hindi ako nagagalit, nagpapalawanan lang. Wala akong pinapalitan, ha? Kung tinatamaan ka, bursay. Kung tumutok sa langit, natamaan sa pool. Di ba? O, tampering address. O, registering fictitious and verified non-existent. Ito, katapos ng promo. Abspect, wala na ako may pasok sa promo. Hirat na lang ako ng ID ng mga kapitbahay ko para makakuha ako ng pre na booster. Bawal po yun, ha? Kailangan po willingly na ginagawa ng isang tao mag-register at huwag po kayo gagamit ng mga dummy names. Yung ibang company pwede ang dummy names. Hindi ko ganun si White Class. Kasi kung sa dummy names pala, papayagan na tayo, pangalan pa lang, peke na, ang kumpanya, kaduda-duda. Tama? Sasalit ka ba sa isang grupo ng tao na ang mga pangalan nila puro peke? Sasalit. Diba? Okay? So, claiming releasing checks without required documentary requirements. Ito po sa amin yan sa product center. Sa parte naman po ninyo as apply, kayo po ay binibigyan ng authorization letter minsan o kaya po SPA. Personally po, sa 13 years ko po pagiging product center, napakarami na po namin nanguhuli na ginagaya ang pirma sa authorization letter. Bawal po yun. Ha? O kaya, yung ID, bawal din po yun. Ayaw po dito, kung pwede sa amin, bawal. Yung dala-dala yung blanco papel, may pirma, tapos doon na ipopotocopy, legally bawal po yun. Okay? Kailangan po na pipirmahan kapag nakapotocopy na. At kayo din po, kung po kayong pipirma sa blanco papel, Diyos ko, pag nilagay doon, sinasanda ko ang kaluluwa ko, wala ka nang magagawa, nakapirma ka. O binibigay ko ang karapatan sa aking asawa, wala na. Huwag po kayong pipirma sa blanco papel. Ano po yun? Tawag dito. Marami pong pwedeng gawin illegal doon sa mga papel na yun. Okay? So, yan. And, legal documents. Ito, mabilis na lang ito kasi halos pare-pareho naman ang requirements. Pero discuss ko lang ang mabuti kasi kailangan properly guided. Bakit po? Sa probinsya po, experience namin, lalo na kung pumatong kayo, hindi ka dito sa Manila, may mga nag-i-state na check. Remember ang state check po ay rule ng bangko. Hindi na kumpanya natin, ha? Ibig sabihin kahit anong cheque, pag lumampas ng 6 months, actually po, ito, be careful ha, yung iba minsan saktong 6 months yung magpapapalit. May mga bangko po na pag near expire na, hindi na nila pinapalitan at least 1 week. Mamaya, di ba, yung mo pinapalit, nakalimutan mo, o hindi napapalitan yan. May kung 75,000 yan. Di ba? So, kaya po ito, tingnan nyo mabuti. Marami pong nai-state check dahil dito kasi hindi nila napaprocess ng tama. Okay? So ito po yung ating ID requirements. Pakipicturean nyo na po. Kasi ito po, paulit-ulit. Balik ng balik yung form, mag-claim ng ID, nakailang claim na ng, ilang claim na ng checking, ulit-ulit sa instructions. Okay? Primary po natin. Okay? May dalawang klase po ulit yan. Kapag ang tao present, ako mismo, kunyari si Sir, ito si Sir, magkiklaim siya ng cheque niya, nandito siya mismo kukuha. Kung may driver's license si Sir, okay na yun. Yun lang. Primary Okay? Ngayon si Sir, hindi siya makakapunta. Inauthorize niya ako, kunyari apply niya ako. Okay? Pwede na ba yung driver's license lang? Hindi. Kasi hindi siya personal na mag-claim, kailangan 2 valid IDs. Whether it's primary or secondary, basta dalawa dapat ang nakaka-touch sa authorization letter. Okay? Napicturean niyo na. Okay? Yes tayo? Things to know for all documents. Okay. Picturean niyo na ulit. Di-discuss ko naman yan eh. Picture niyo na. I-discuss ko pa rin para maintindihan niyo pa rin. Sample ID. Pag tayo po ay mag-pay in, o usapang pay tayo, sa probinsya, required din po ang ID. Kasi yung pong origin, kung pwede kayo i-pay in sa certain province, ang basis po address. Okay?
Ang PRC po, PRC license, ay considered na primary, pero dahil wala pong address ang PRC, kailangan niyo po siyang samahan ng any ID na may address. Okay. Sa rules po natin sa ID, lahat pwede. Maliban sa, take note PhilHealth and TIN ID. Yan dalawang yan po unless PVC. Hindi laminated. Di ba mayroon mga PVC ngayon para ATM accepted. Pero kung laminated po ang PhilHealth ninyo at TIN ninyo, huwag na po ninyong gamitin. Bakit? Hindi po kasi namin kaya i-verify kung original o fake. Sa dami po na kumakalat ngayon na PhilHealth and TIN IDs na fake. Sa Facebook lang po pwede kayo kumuha kahit sa TIN ID. Bayad lang kayo 300. Okay, so hindi po pwede yun. So ito po yung ating pwede. Okay. So, ito din po, make sure, ito mapansin nyo pwede naman pong harap lang. Kaya lang, si PRC po, ang pirma niya nasa likod. Kaya kailangan nyo po i-photocopy din. Okay? Punta ko na tayo sa unang form. Request for change of origin. Abstain. Hindi naman kasi talaga ako tiga Maynila. Tiga Bulacan naman talaga ako abstain. Eh, nalagay ko na ako sa Ortigas gusto ko nang ilipat yung aking pangalan sa Bulacan. Pipirma ka lang dito. Okay. Take note po 2 beses lang po kayo pwedeng mag-file nito. So, make sure na pag nag-file ka nito, doon ka na talaga. And take note, sa mga may probinsya. Kaya po, very crucial ito. Kahit po, kunyari ako apply, ako po talaga ever since, kung ano po probinsya ng dealer ko, yung pinakamalapit na center, doon po talaga siya nire-register. Bakit? Problema kasi yan Pag nire-register ko siya sa Manila, ako kukuha na check niya. Di ba? Lagi na authorization letter. Ako lagi magpa-process ng product niya. Samantalang pag nire-register ko sa product center, doon na siya, matututo siya gumalaw. Kaya lang ng dealer ko, lahat may sa mga product center. Talaga, gumagawa na lang ako ng GC. Dealer ko kasi nasama ko yung staff ng center para nakakapag-coordinate pa rin ako. So, ganun ang ginagawa ko. At pangalawang problema, pag gusto niya kasi nilipat, magbabayad siya ng facilitation fee. Once na nag-file ka ng change of origin, magbabayad ka 350 per account. Imagine mo, ayaw mong papiliin yung dealer mo sa sama. Dito mo, pinapadala sa'yo pera, ikaw nagpapadala. Pinapa-LBC mo, pinapa-DHL mo, pinapa-Shopee mo. Di ba? So, umpisa, madali. Paano pag sinabi ng apply ng downline mo? Apply, may product center pala dito sa Samar. Pwede bang dito ko nakunin yung check ko? 4 na accounts na siya. Ililipat mo kayo ng 4 sa Samar. Magkano babayaran mo? 4 na 350. 1/4 ka. Kaya kung ano probinsya ng downline nyo, i-register nyo na siya sa pinakamalapit na product center. Nakuha natin, kung tiga Mindanao siya, huwag mo na dalhin dito sa Maynila. Kung tiga Pangasinan, nandiyan ang Dagupan. Kung tiga Cavite, may Cavite Product Center. Kung tiga Laguna, Laguna muna. Lalo na kung hindi siya willing bumiyahin linggo-linggo para mag-print ng cheque. Kasi ikaw din ang mabibilitan sa trabaho. Pag lahat ng downline mo, gano'n. Okay? Di ako ganita? Honest po, AOI. Lahat po ng babanggitin ko na lahat po ng babanggitin ko na form, ang requirement po, ito kahit anong form. Ito yung requirement, yung pinapicture ko sa inyo kanina. 3 copies of valid ID and form. Okay? At saka notarize. Okay? AOI, para saan ang AOI? AOI is the affidavit of identity na nagsasabi na lahat ng account na nandito ang nagmamayari isang tao lang. So, 4, legal age. Pangalan, address, BI number at lahat ng accounts niya pirma. 3 page po yan, pirmahan po lahat at kasama po 3 copy ng valid ID, may 3 signature. Okay. Paano naman yung mga dealer na hindi, kasi ito legal age Paano yung anak ko, marami din account. Okay, ito naman po yung kailangan yung fill-upan. Okay, picture niyo po yan.
So, pag hindi niyo po ito ginawa, mahuhod po ang cheque ng mga minors. Okay? Ang mga minors po kasi ay hindi pa po allowed na pumasok sa any legal transaction. So, kayo po dapat as legal guardian ang magre-represent sa kanila. Okay. Punta tayo ngayon dito. Una, affidavit of guardianship. Sino ang pwede mag-apply nito? Magulang, kapatid. Pag ikaw ay lola, kailangan may sulat ng magulang na pinapayagan kang maging guardian. Kapag ikaw naman ay tiyahin, ninong, ninang, lalong-lalo na kung kapitbahay ka lang, kailangan na po ng certification galing sa DSWD. Okay? So, ibig po sabihin, okay, kailangan po legal ang pagiging guardian mo. Okay, kasi minsan, di ba, inaanak mo, pinayin mo. Eh, may magulang pa naman siya, na buhay. Di ba? So, yun po. So, as much as possible, huwag ka na mag-pay ng mga ganong komplikado. Payin mo na lang anak mo, apo mo. Kung wala ka pang anak, gumawa ka ng anak. Mga 12. 12 na tag-24 rights. So, walang rights din yun, di ba? O, baguhin mo mga kaya, simulan mo na. Eh, kung may takbo ka na, abol ka pa. Sipin. Di ba? Kasi sa iril, mamaya kukota yan. Mga triplets, agad-agad. Isang iril lang, no? Triplets, isang iril, 24 heads, ilan yun? 60, 92 heads. Di ba? Pwede na, 92 heads. Di ba? 9 months lang hintayin mo. Bakit? Pero ulit nun. Nagka-personalan eh, no? Okay, the best friend kayo sa iril, kaya kami mag-iwan. Okay, so, affidavit of guardianship to declare you as the legal guardian. Kapag may affidavit of guardianship, pwede ka na mag-apply ng affidavit of identity. Mapapansin niyo po color coding. Pag legal age, dilaw. Pag guardianship, blue. Pag minor AOI, green. So, hindi siya nakakalito. Okay? I suggest po, as dealers ng mga tao, meron na kayo dapat laging hawak na ganyan. Automatic, pag yung nanay, nag-fill up ng form, nag-7 heads, niregister ang mga anak, automatic ang nanay, papilapin nyo na ng ganito. Kasi yung problema sa iba, kung kailan may cheque na, at saka magpapapila, eh yung pinilapan, hindi pala kompleto requirements. May problema pala sa birth certificate, tinabot ng 6 months, ang nangyari sa cheque? Spell check, so may kasalanan. Ikaw, mas-apply, bakit? Hindi naman alam ng downline mo na kailangan niya yan eh. Ikaw na nagpapili na nakakaalam yan. Kaya dapat sa umpisa pa lang, binibigay mo na yan. Kaya pag naging ka, sa sasakyan mo, meron akong box. Lahat ng klase ng meron ako doon. Kaya pag pumato kami sa labas, ito lang, papilan ko na yan, papilan ko na yan. Tapos meron nag-download na ako ng sariling cam scanner sa cellphone. Para kung wala mo kami photocopy, may cam scanner na. Pero nga isang dealer cross na ito, parang I think top speed ata sila. May dala sariling printer. Pupunta sa mga base. Ma'am, ayusin lang namin yung mga AOI ha. Bakit? Dala-dala niyo yung printer. Nandun na pwede kami dito. Walang isaksak. Seryoso, may dala siyang sariling printer. Kasi ang pingin niya, puro 7 heads, 15 heads. So syempre, kailangan niya mag-print ng maraming ID. Daig ng maaga ang masikaw. Ay, sa China, kompleto yan. May electric fan pang dala, para pag nainitan yung, ay, may electric fan siya dala. Pag nainitan ng guest, tinututukan ng electric fan, teka wala, hindi ko mag-paying dyan. Di ba? Pag may guest nga ito na mayroong kasamang baby, may mamador na din kasama yan eh. Para pinapadede lang na nag-ingay. Ang kompleto yan. Sa iyo, gusto mo ng kopya, meron kopya yan. Di ba? Kompleto. Okay? So, nagkakalokohan na tayo dito. Diretso na tayo. Affidavit of guardianship at affidavit of identity. Okay? Ito ha. Ito lang para ko. Dito lang kasi ito yung madalas na concern. Yung pipirma. Hindi po yung bata ang pipirma ha. Kahit 17 years old na marunong magsulat. Hindi bata ang pipirma. Ang pipirma yung guardian. Yung tata, yung nanay. Pati po sa ID ng bata. Okay? Sa ID ng bata, kung marunong magpapirma, pirma siya, pirma ka din. Pero kung 3 years old, 4 years old, 5 years old, ikaw lang ang pipirma. Nawa natin? Okay. So, ayan po. Pag kayo po, ang inyong pong anak o apo ay naka-multiple accounts, sabay nyo na po yan isabit. Magkaiba po yan ang notaryo.
magkaiba po yan ang requirements. Kung ano in-attach mo dito, i-attach mo din dito. Bakit? Separate document po kasi yan. Okay? And kailangan po, notarize po yan ng abogado. Okay? Next, affidavit of discrepancy. Okay? Kakamadali mo sa form. Fill up. Yung August 11 mo, ay yung August 21 mo, naging August 11. O, kakamali mo. Di ba? Happy birthday 11? Ikaw? Ako 21 eh. O, birthday natin dalawa to. August 11, August 21. Ayun, nagkamali ka. Kaya po dapat yung pagsusulat natin sa form maayos. Kasi yung simple hindi maintindihan, pag naipasok na po sa computer yan, mahirap nang bawiin. O ito po, pag nag-file kayo nito, ay nagkamali kayo, file kayo nito, magbabayad na naman kayo, tayo. Diba? Kaya dapat po, gandahan ang sulat. Huwag frustrated doctor, ha? Hindi po parang kasi si my coder natin na kahit ang bilog-bilog mo nababasa. Okay? So ito po yung file ninyo. Pag may mali sa information na nailagay. Kunyari, dumating yung checking mo. Ay, ba't ganun yung checking ko? Yung letter O, ginawang letter A. O, hindi tatanggapin sa bangko. File na kayo ng affidavit of discrepancy. Para sa susunod na checking mo, tama na yung nakalagay na spelling. Ang spell, hindi naman ako nagkamali. Nagkamali yung apply ko, siya nagpilang ng form ko. Hindi yung apply ko gagawa. Siya magbabayad ng tayo. Kulay pink, affidavit of discrepancy declared by the upline. Okay. Abstain yung asawa ko magkaka-abroad na. Ako ang kukuha ng cheque kasi ako ang nagtatrabaho. Ano ang gagawin ko? Asawa ko naman yun. O, para hindi ka nagawa ng authorization letter, file for a special power of attorney. Ang special power of attorney mo, binibigyan ka ng karapatan sa lahat ng transaction from that account. Hindi lang sa asawa. Pwede sa downline, kahit sino. Basta under your network ay pwede kang i-SPA. Ang SPA po ay valid until revoked. So kapag po ni-revoke na siya, sabi nung kaya, asawa mo, bumalik na. O kung mag-work out sa baita, i-revoke na niya. O yun na mawawalan niya ng validity. Okay? And then, designation of successor. Okay. Special power of attorney ito, pero this time, designation of successor. In case of untimely demise, okay, wala sa panahon na pagkakamatay. Okay. Ito po, dati, noon, pre-pandemic, sinasabit ito, okay, sa company. Pero ngayon po, iba na. Okay. Pag kayo po ay nag-fill up nito, ipanotaryo ninyo, hawakan nyo lang. Okay, hawakan nyo lang. Pag namatay na, yung may-ari ng account, at saka nyo lang po siya isasubmit for filing. Huwag nyo siyang mawalain. Eh, ganun ba? Eh, huwag na muna akong pagpatay nyo ngayon, pagpatay na siya, at saka ako gawin yan. Hindi pwede. Hindi na yan. Diba, makikita sa death certificate, namatay siya February, pinanotaryo mo, March. O, hindi na yung makatukaan ng diha. So, dapat kayo parang, actually, may dealer na ako isang namatay. Kasi stone na siya before. Survivor na siya, tapos dahil sa sobrang init namatay siya, tapos sa Mindanao, may check pa siya ng Friday, hindi na niya nakuha. Kasi hindi siya nakapag-fill up niyan. Kasi hindi niya na-expect talaga, kasi recovered na siya eh. But you know, like daw kasi cardiovascular disease. At sa sobrang init, actually heat stroke, hindi na yung mild stroke, na heat stroke na siya, sobrang init. So, ayun, sadly, di ba? And at the end of the day, hindi naman tayo gagawin yung ng Vita Plus eh. Di ba? Walang mga kahit anong produkto o doktor ang pwede gawin tayo immortal. So we have to be prepared. Lalo na kung siniseryoso ng negosyo, ngayon pa lang dapat, fill up na kayo dito kasi you'll never know. Diba? So dapat meron tayo. Nagkali po sa family namin lahat meron na. Yung lahat ng may account sa family naka-fill up na kami yan before pa pandemic. And kapag member ka na kasi ng legacy, yung mga more than 10 years sa Vita, sa power card, pwede mo nang i-encode. So kami automatic na sa legacy. Okay? So, abstain, hindi pa ako patay. Pero gusto ko nang ilipat yung account ko kasi hindi ko matrabaho. Pwede ba yun? Pwede. Deed of transfer. Sino ang pwede mag-deed of transfer? Okay? Mga dealer na 1 year pa lang and below.
Ikaw to, you. Niregister mo, yung hipag mo, tinulungan mo, pinautang mo. Sumali, ate, gusto ko talaga sumali sa bayan, utangin mo naman ako. Hipag mo naman, pinautang mo si hipag. Ngayon, si hipag, dahil utang, tinaman. Hindi ko naman kaya, ate, mahihayin ako, ate. Dahil hipag mo, tinulungan mo, binigyan mo ng maraming spillover. Swerte ng hipag mo Kaya lang yung hipag mo, wala tinaman. Sabi niya, ate, mag-apply na lang ako sa Saudi. Si hipag, 10 months pa lang na dealer. Sabi mo ngayon, sige hipag, huwag mo na akong bayaran sa utang mo. Mag-Saudi ka na, sige. Pero pirma ka na lang ito, dito transfer. Para yung account mo, akin na lang. Bakit sayang daw tayo? Ako ng trabaho Pwede to kung 1 year below. Pero kung more than 1 year na, hindi pwede. Pwede ito kung ikaw ang seller. Ayaw kung kayo mamigay ng seller. Kasi pag hindi ikaw ang seller, hindi pwede. Ang pwede lang mag-transfer sa'yo, direkta mong nabentahan. Laban natin? Okay. Ano pa? Abstain. Kanino na nakapangalan to? Ito nga account na to, nakapangalan na sa'yo pagdating ng cheque. Pero, dahil nakapangalan na yan sa'yo, may sasakripisyo ka. Kung 16 accounts ka na, mag-give up ka ng isang account pampalit dito. Ngayon, kung 15 accounts ka, walang problema. Yung remaining mo na isa, yun lang ang sasalpak dito. Pero kung kumpleto ka na sa 16, dahil matagal ka ng dealer, mag-give up ka ng isang pangalan mo. So, pili ka na nung willing kang i-give up na pangalan. Ipipiba yun. Mawawala ka ng waiting na. Okay? So, yan po ang ating deed of transfer. Hindi ba dyan, nag-iisip na? Sige, sige. Kaysa ipakulam nyo, pag-deed of transfer na. Kasi papakulam ko, tapos kayo ng City Hall, diba? Bibili pa kayo ng budulan, magastos. Alam, deed of transfer, mas mura. Okay. Sa mga City Hall, joke lang po yun. Okay, ano kaya City Hall, one of my dream destinations, Majestic City Hall. Biruan lang naman yun sa kukulang. Baka kulangin ako. Mabalang tayo. Okay. Kung kukulangin niyo po ako, pwede pakigayuman na lang ng crush ko yun. Sige. Ay, play ko sa check ko isang linggo. Willing ako. Pakilam. Imbis na ako, ay, makapunta ka na sa New York para bumili ng gayuma. Hindi ka effective. Para yung mga guest ko, pag tinignan ko ng bike at patangan ko ng gayuma, ano pinilay sa lahat? Tapos pag effective, bebentahan ko kayo. Ako marketer. Dahil biro lang sa mga SPO, joke lang po yung nagawa nila. Bilang view. Totoo mo ko, may patotoo! Totoo daw! Okay, testimony na. Okay, so, ayan, thanks sa mga tito-tita ko po, Nilo, Capiz, so malapit lang din sila. Pero marami na tayong dealers doon. Okay, hopefully soon magkaroon na rin ng product center. Okay? So, ito po ang reasons for pending affidavits. Okay, take note ha. Pag ni-receive mo sa front desk or sa IOPS, tatatakan, nakalagay doon, 10 working days. Okay? Pero, it doesn't necessarily mean po na after 10 days, approve agad. 10 days follow-up po yun. After 10 days, pwede ka na mag-follow up kung na-approve kung may mga issues yung application. Ito po yung possible issues. So, nilagay ko na dito para bago kayo mag-file, double check. Picturean nyo. Kapag ganito yung mga cases, huwag na ninyo i-submit sayang yung 10 working days. Make sure na 100% perfect yung ano natin. Okay? And then, ito hindi siya legal form, hindi siya legal instrument, pero i-share ko na lang din yung tawag na bubble chart for new dealers. Sa mga, kasi po, pag nag-power card kayo, bago pa lang, parang minsan nalilito, di ba? Ito yung gawin nyo yung training ground. Pag ang dealer ninyo nagkaroon na ng account, gawin nyo na ganito. Kahit naman pa lang. Para sa umpisa pa lang, turuan nyo na sila mag-fill out ng mga form. Kasi meron ako isang dealer. Tawag-tawag, share ko lang sa inyo. Hindi ka kagayan di auto to. Kaya ito last month lang. Eto, teka lang, right na. Nakatutuwa kasi ako dito eh. Alam mo kasi parang, yung dealer naman to sobrang sipag.
mabagal siya maka-pick up. Siguro dahil sa language barrier din, kasi nga, ano siya eh, Maranao siya eh, tapos ako, Tagalog, di ba? Kaya makikasartin ko. Eto siya. Okay. Sabi ko pa yung pangalan niya, hindi mo na siya kilala. Si Upline Freddy. Ayan. Meron na siya 5 heads. Ayan. 2, 3, 4, 5. Ngayon, meron na rin siya dito pang anak-apa niya. Ayan. Ngayon, tinuruan ko siya gumawa ng form. Sabi na siya eh. Eto, may mga tao na sabi ko, basta natin niludugtong ngayon itong nakuha mo, bagong dealer niya. Apply dito sana sa anak ko. O sige, dugtong mo na, nilang ko na sa form. Ano nilagay niya sa form? Group leader. Etong pangalan niya, tapos group A. Pero dito, mga panglima na siguro dito. Kasi nga nasa isip niya, group A ng pangalan niya. Group A ng pangalan niya, yun ang nasa isip niya. So yung nilagay niya sa group leader, group A. Pero di ba dapat dudugtungan sa pinakamalapit na account? Hindi niya yun alam. Okay, so para mas maintindihan nila, gagawa tayo ng ganito. So, gumawa ko ng ganyan. Actually, binigyan ko naman siya ng ganyan. Pero, hindi ba ko yung approach? Ginawa ko yung tracking sheet niya, wall chart niya sa harap niya. Step by step. Ganun pala. O, ngayon, siya yung fill up ng form niya. Pag nagbe-paying siya. Diba? So, alam niyo, tinuturuan ko siya, daw na 3 oras kami. Ulit, nakailang form kami. As in, medyo talaga, pero masipag. Sobrang sipag ng dealer ka rin, kasama niya mga apo niya, naglalakad talaga, magaling talaga siya. Pero, yun na. So, what I'm trying to say is, yung mga dealers po natin, lalo na yung mga bagger, responsibility natin sila. Okay? Remember, pag tayo po ay may bagong dealer, let's look at them as mga bagong silang kasanggol. Diba? Pinanganak mo sila sa mundo ng Vitaplus. Wala silang alam. Imagine may bagong silang kasanggol. Marunong na lumakit ka ng gatas, hindi. Pag nagugutom, iiyak. Pag nasaktan, iiyak. Diba? Pagka inaantok, iiyak. O, kaya yung mga dealer natin bago, ganun din. Diba? Ano yung iyak? Reklamo. Diba? Iyakin din ang mga dealer natin. Reklamador din eh. You have to understand na kaya sila nagre-reklamo because they don't understand. Kaya ang trabaho mo bilang magulang, huwag kang maging magulang. Okay? Maging magulang ka na parent. Yung bagong dealer, makakain mo na parang bagong silang nasanggol. Di ba yung anak mo, yung bagong panganak, ikaw magturo paano umihi, paano dumumi. Di ba? Tinuruan mo maglakad, umiiyak pa nga. Tinuruan mo magsulat, pinapalo mo pa yung kamay. Yung bata, nung bata ako, umiyak ako talaga. Pag pinipilit ako magbasa, pinipilit ako magsulat. Kasi hindi ko alam na kailangan ko pala matutong magsulat. Na kailangan ko pala matutong magbasa. Hindi ko alam yun. Sino nakakaalam nun? Magulang ko. Kaya anong iyak ko? Kaya kinakabagan ako nakakaiyak. Pinapalo yung kamay ko. Hala, sige sulat. Di ba? Ganun ka din. Doon sa iyong dealer. Hindi niya alam na kailangan pala niyang kapatid ng ganitong training. Hindi niya alam na kailangan niya palang matutunan yung mga AOI. Sino magdadala sa kanya sa training? Ikaw. Kaya kapag po, meron po kayong bagong dealer, tanong na kayo sa front desk. Ang nag-discuss lang po nito, practical, ako tsaka si Sergito Oliver. And then, para kay si Carlo yata starting baka next month. Si Carlo tatlo lang kami. So, tanongin ninyo sa front desk, ma'am, anong araw po dito si Sergito? Si Upline Pay o si Upline Carlo? O, i-date na ninyo. 1 month ahead, nakapost na po sa Facebook ang schedule. Alamin na ninyo, para yung mga bago ng dealer, dalhin nyo dito. O di kapag yung dealer mo nagsabi, apply ka nang ilalagay sa AOI. Ano sagot mo? Yan, hindi ka kasi umaakit ng training. O, di ba? Hindi nila alam yun eh. Ikaw lang ang nakakaalam nun. So, i-encourage mo sila kumain. Okay? So, basic lang po to. Hindi siya, pag-uwi mo dito, hindi ka mapapawin, hindi ka mababaliw. Pero, pag ginamit mo to, sa paggawa mo ng negosyo mo, bibilis ang paglaki ng negosyo. Because we are a big business, we are a big company, kaya dapat po bawat aspeto ng negosyo natin naiintindihan natin. In fact, hindi nga lang dapat natin naiintindihan eh. Dapat i-master pa natin. Lalo na pag nangangarap kayong maging product center,
Pag kayo naging product center, lahat ng documents na yan, mahahawakan nyo. Ito malupit. Hindi ng documents ang downline mo. Kahit cross-line mo, pag nagka-transact sa product center mo, mahahawakan mo yan. Yes. Gusto nyo ba magka-product center? Open pa ang Greece. Open pa ang Germany, Russia, Israel, Iraq. Parang iba na yun ah. Hindi, seryoso. Anong vision ng First Vital Class? To be at equal footing sa international market. Ilang bansa meron tayo ngayon? Who knows? Nandito sa kwarto ang magiging overseas product center next year. Japan, China, ang dami. Ang dami pang product pwede buksan ang product center. Eh, paano ka magiging product center kung mag-fill up lang ng form, hindi ka marunong? Diba? Pag-ulit na kita eh. Gawin lang po yung training natin bago ako hybrid sa inyo, ha? Kasi ang dalawa na yun, nakakulot na eh. Diba? So, I hope may natutunan po kayo ngayon. So, I'll see you again on Thursday. Ako po ulit ang NDO, pero hindi po basic practical, okay? Ang NDO natin, it's Mindset 101. Okay, so next Thursday po ulit ako ang NDO. Okay, so I'll see you on Thursday. Great morning sa